Okay, ngayon sa Pinoy Extreme, pag-uusapan natin yung nangyari doon sa community pantry ni Nika Gadi. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So, recently, may umalma na member nung Kayumanggi na tinatag ni Nika Gadi. Ang claims ni Miguel Manabat, ginamit daw yung donor funds for stickers, tarpaulin, shirts, and other Kayumanggi merchandise. And nilabel nila or nilagyan nila ng label yung yung goods na ipamimigay nila with stickers, logos, which is para sa kanila trapo style. And then yung pag-purchase ng mga supply from Shopwise and SNR, di ba? Planong pagbili sa SNR, which is hindi siya, let's say, magandang idea. Kasi nga, mas mahal. Imbis na maraming mabibili, mas mahal. But the other flip side of it, mas premium. Di ba? So, ito na nga yung reaction ng iba't ibang content creator at grupo doon sa nangyari. Community pantries began as spontaneous acts of solidarity, and their strength was precisely their informality. The problem arises when donors discover these distinctions only after the money has already been spent. Transparency reports released after the fact are necessary, but they were not sufficient. It only answers the question, what happened? Accountability answers a different one. What did donors agree to before the money was spent? Malinaw ang call for donations, ayuda para sa jeepney drivers, hindi para sa Kayumanggi branding or merch. Basically, inagawan mo ng ayuda ang mga jeepney drivers, either that or ginamit mo sila to fund your branding. Sabi ni Gabe dito, hindi ako well-versed sa nangyari within their organization, but one thing is clear to me. You don't use donations for printing your own orgs, stickers, and branding, lalong-lalo na you don't buy from Shopwise or SNR for goods. Sastrogando, dahil sabi ni Nika Gadi, order what you want guys, at siya ang sugar daddy. Dapat ang name niya is Nika Sugar Gadi. Ito pa nga, sabi ni Joey Lipa, Pink Wokes, walwalan sa donasyon ayuda, a bunch of hypocrites. Nutriban, pinakamapanganib na klase ng tulong ay hindi yung kulang sa budget, yung tulong na punong-puno ng ego, pero kulang sa pakikinig. Nakakaloka yung Chips Ahoy issue. Well, baka gusto nilang mamigay ng premium goods. Sabi dito, kaya di ko gets yung hanas ni Nika Gadi. Kakarampot na ngayon ni Reyes, kinaltasan pa. Ano yan? Trapo machinery or ahensya? Insulto yung mga justification niya sa tunay na volunteerismo. Gagamitin pa ang mga naghihikahos na jeepney driver para sa sariling branding, content at kawalan ng bitaw. Isubo nyo kay Nika Gadi yung chips ahoy. Sabi ni Stuck in Tarlac, bro, buying things for a community pantry from Shopwise is so out of touch. Lalo na at donated ang source of funds. They could have made a deal sa mga rice distributors para makamura sila sa bigas, mag-contact ng mga farmers na need mag-liquidate ng harvest. Diyos ko, Nika, how Nika have fallen. Well, this is a good suggestion. You contact our local farmers para bilhin yung mga gulay, yung mga pananim nila, and yun yung i-display sa community pantry. She seems performative from the start. I don't know, pero off yung vibes niya, kaya auto-scroll ako. Magdamanda niya sa feed ko. Pikang-pika ako nung SNR at Pure Gold pa bumili. Mas mura sa palengke, mas marami pa sana mabibili at makakatulong pa sa small business. Well, ganito din yung naisip ko. We could go to the cheapest possible goods. Like for example, yung bingo na corned beef. Ay, hindi pa ako nakakain nun per se. Pero marami na akong bad reviews na natatanggap sa bingo corned beef. 'Di ba? So, ang iniisip ko kasi dito, baka naman pag ganong klaseng goods yung binili na, may magre-reklamo pa rin. Well, I guess maybe kailangan lang nilang hanapin yung middle ground.
ng okay na goods pang pamigay for relief goods versus doon sa luxury goods. 'Di ba? Sabi dito sa picture, "Hi Nika, may we know the list of items na bibilhin sa SNR? If okay lang ba, may idea yung iba rito kung saan makakabili ng mura to maximize the donations. Also, gusto ng mga drivers yung mga tinapay sa pagkakatanda ko kaysa sa bigas. We can coordinate sa mga nearest bake shops na mag-bulk order na lang sa kanila. I think mas okay yung ganun para makatulong din sa maliliit na business at malapit rin sa location ng pantry." And maganda yung nila, naisip nila. Nakausap namin yung ibang drivers last time na binibenta na lang nila yung bigas kasi wala naman mapagsaingan doon. Siguro habang nakapila sila. Maybe okay lang na hindi tanggalin completely pero pwedeng bawasan, mas prefer nila yung ready nang kainin katulad ng tinapay. Sabi niya dito, "I appreciate the apology but not the blame for misinterpreting this exact line from you that day. Order what you want, guys. I'm your sugar daddy for today." Kaya doon siguro nakuha yung sugar daddy, di ba? I don't think kayo Manggi is a sugar daddy. So I thought from your own pocket yun, especially if you're insisting that you're separate entity from it based on your statement na rin. If your concern is gutom na kami, actually mas nalipasan kami kasi ang instruction ay pagbalik na lang kumain para kasama ka mag-lunch. We thought that lunch is already with you. Ordered na siya, masasayang kung kakain kami elsewhere. About the Kayo Manggi merch, lumayo na ang discussion sa point na galing donations for jeepney drivers ang pinangpagawa. Based on transparency, report last May 1, 2026, yung stickers, t-shirts, tarpaulins, etc. ang Kayo Manggi is 12K. In total, that's more or less 17% to 20% ng donations. Wow. Ang weird na mas malaki pa siya sa 11K na nagastos para sa second batch ng community pantry. So, objectively, that is not a good stewardship of donations for jeepney drivers. The chunk of spending for Kayo Manggi branding is questionable at this rate. At given na Kayo Manggi is your brainchild and tied to your name as the founder, ulitin ko lang yung tanong ng mga jeepney drivers. May balak ka ba tumakbo sa eleksyon as party list or as yourself? I think na-overwhelm siya nung sunod-sunod na victory nung grupo niya or nung grenade niya. Kasi ang daming support, di ba? So, the feeling was high. And honestly, yung ganong klaseng statement na I'll be your sugar daddy, that's like boasting of one success. And you know, marami namang nagkakaroon ng ganong klaseng feelings, lalo na pag sunod-sunod yung tagumpay. And granting na medyo hindi aligned doon sa image nung binuo niyang grupo, ang daming umalma. But tingnan natin yung apology niya and yung lesson na pwede nating makuha dito. Nurse, supporters, volunteers at lahat na nagbigay ng kritisismo at puna. Nanghihingi po ako ng paumanhin. Sa paghahanda ng huling round ng community pantry, may mga desisyon akong ginawa na hindi sapat na napag-usapan at nakonsulta. Unaan ko na ito ay ironically nagmukhang parang gawain ng trapo. Sapat ang intensyon kung kulang ang pagkikinig, pagkukonsulta at pagkakaroon ng kolektibong pagdidesisyon. Marami ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga printed materials katulad ng From the People of Kayo Manggi stickers at sa desisyong bumili sa isang malaking wholesale grocery store kaysa sa maliliit na negosyo at palengke. At ito ay isang malaking mistake. Bagamat may transparency report na inilabas, hindi rin ibig sabihin nito na accountable na agad ang mga nagbigay nito. Alam natin na ang accountability ay hindi lamang paglalahad ng mga resibo, kundi pagka-accept ng puna ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa dokumentasyon na maayos, kundi sa pagkakaroon ng feedback, direct feedback na
ng mga taong nagpa-participate. Ito ay ang aking napakalaking pagkukulang at isang malaking lesson. Humihingi ako ng paumanhin sa mga volunteers na nagbigay ng feedback, ngunit hindi ko sineryoso dahil nakalimutan ko ang aking prinsipyo. Ito ay isa sa mga maraming bagay in leadership na kailangan ko pa talagang matuto. Naiintindihan ko kung bakit marami ang nagsasabi na ginagawa ko lang ito dahil na-call out ako. At merong katotohanan dito. Dahil mataas masyado ang ego ko Wow. ng panahon na yon at hindi ko inisip ang aking prinsipyo, natuto ako sa mahirap na paraan sa harap ng publiko. Pero hindi ibig sabihin nito na huli pa ang lahat. Bilang pagwawasto at pag-aayos ng aking pagkukulang, ito ay ang mga hakbang. I-reimburse ko gamit ang personal na pondo sa lahat ng pagkain ng volunteers at printed materials ng Kayumanggi. Maliban na lang sa mga donor na particular na gustong pondahan ito. Di na tayo maglalagay ng donor stickers bilang bahagi ng community pantry operation. Uunahin nating bumili sa palengke at kung maaari, direkta sa mga magsasaka. Sa mga araw bago ang Sabado, magkakaroon din ng malinaw na proseso na konsultasyon sa mga volunteers at experienced organizers. Ang accountability ay hindi lamang tungkol sa pag-aamin ng pagkakamali, ngunit sa konkretong hakbang. Talaga ang inyong mga puna upang maging mas maayos, responsable, This is a good demokratiko apology. ang ating mga prinsipyo, lalo na sa bansa na hinahangad natin. Nagsisimula talaga siya sa ating sarili. Mga gusto pang magbigay ng suggestion o gusto lang makipag-usap tungkol dito, This is actually a good apology. Kasi very precise kung ano yung nagawa niyang mali and ano yung gagawin niyang hakbang para itama yung mali na yun. That's a very good apology. Kasi unlike yung iba na nag-apology pero hindi mo alam kung ano yung pinagkukunan ng apology nila. Hindi man lang nila binanggit ano yung nagawa kong mali. 'Di ba? Ano yung gagawin ko para maitama ko siya? Those are the two critical things when you are asking for an apology. So, kudos kay Nika Gadi for this. Okay? Now, I also would like to commend her doon sa pag-amin na naunahan siya nung ego niya towards the creating yung event ng community pantry. Very, very few people would admit na nagkaroon sila ng ego problem doon sa ganong klaseng problema na nagresulta nung maling actions. So, kudos kay Nika Gadi dito. And siguro, ang magagawa na lang natin is, well, ganito. I'm still willing to give her the benefit of the doubt. But, more of checking yung next actions. Kasi, doon naman talaga makikita kung nag-improve ba talaga. Kung nasunod ba yung sinabi niya, yung pinangako niya na dapat nilang gawin doon sa grupo nila para hindi na maulit yung pagkakamali. Overall, I think this is really just, lahat naman nadadapa, nagkakamali. And I think she can make bawi-bawi, Magkukonyo na ako naubusan na ako Tagalog. She make bawi-bawi, and deliver the principles na sinasabi niya sa mga tao. Yun naman yung pinaka-importante para rin sa akin. Katulad nga nung sinasabi ko, to err is human. Magkakamali at magkakamali tayo. Ang magandang path doon is to not persist doon sa pagkakamali. I-deny, magsinungaling, itago, 'di ba? Unlike yung mga ibang content creators, dinidelete yung dinidelete yung pagkakamali tapos move on na lang para hindi mapag-usapan. Pero ito si Nika Gadi, she's very brave in admitting everything. Okay? So, for that, I'll give her the benefit of the doubt and, still commend their group for doing good for the Filipino. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.